Bago po tayo magsimula, alam nyo ba na ang isang like ay napakalaking tulong para sa isang channel? Kaya pindutin nyo na po sana yan. Mag-comment na rin kayo ng kahit ano. Tara, magkwentuhan tayo. Andrea nga po pala ng Samar. Ang kwentong ito ay nangyari dekada 80 pa. Napakatagal na rin sa totoo lang. At ako na lang din po at yung kapatid ko na lalaki yung natitirang buhay sa mga nakaranas sa kwentong ito. Yung nanay ko po kasi at lola na kasama naming naranasan ito ay pumanaw na rin. Nasa edad 20 anyos po ako nang mangyari ang lahat ng ito. Isang taon pagkatapos naming malamang hindi pala kami legal na pamilya. Pinakasalan naman po ng tatay ko yung nanay ko. Pero nalaman po namin bigla na wala palang bisa yung kanilang kasal. Dahil kasal na pala yung tatay ko sa isang babae na taga Leyte. At meron na rin pala itong naunang pamilya. Nung nagkabukingan na nga po, pinalayas ng nanay ko yung tatay ko. Lalo at binabantaan din kami ng tunay na pamilya. At kakasuhan daw nila yung nanay ko. Siyempre natakot po kami noon. Talagang kabit yung nanay ko. Nagsimula po ito nang malaman nila na may mamanahing medyo malawak na lupa sa Leyte, yung tatay ko. Kaya nagsimula na nga pong magagawan. Kahit hindi naman talaga nakikipagagawan yung nanay ko. Wala po itong nagawa noon. Siyempre galit na galit siya kay tatay. Dahil nilihim po nito yung lahat. Kabit lang pala niya yung nanay ko. Hindi rin namin alam kung anong ginawa niyang paraan o pamimeke ng mga dokumento na naikasal pa rin sila ng nanay ko. At hindi man lang na-discover na meron na pala itong naunang pinakasalan. Yung masakla pa po noon, maliit pa noon yung bunso kong kapatid. Nasa 4 na taong gulang pa lamang. At nasa 5 naman po ito nang mangyari yung kababalaghan dito. Tama po kayo nang narinig. Nang mangyari po yung kwentong ito, ay 20 anyos na po ako. Yung kapatid ko naman ay 5 taong gulang pa lamang. Dahil 1 taon nga po ito pagkatapos kaming iwan ng tatay ko. 15 taon po yung agwat ng aming mga edad. Naihabol lang po kasi nila nanay itong bunso kong kapatid bago pa siya mawalan ng kakayahan na magdalang tao. Mula nang iwan po kami ng tatay ko, kami-kami na lang po yung gumagawa ng paraan para makaraos. Hindi na nga po niya kami inaalalay. Hindi rin kami sinuportahan pagkatapos ng mga nangyayari. Bale, yung magkasama po sa bahay namin noon ay ako, yung nanay ko, yung kapatid ko at yung lola ko. 4 po kaming magkasama. Nakatira kami sa may dulong bahagi ng baryo. Ganito po yung itsura ng kinatitirikan ng bahay namin. Sa harap po ay merong mga niyugan. Tapos sa likod naman ng bahay namin ay merong maisan. Pero yung kinatitirikan lang talaga ng bahay namin at meron ding maliit na bakuran yung pinagmamayarian namin. Lupa po yon nila lola at bahay rin po nila ito. Pero syempre pinaayos na rin po ng mga magulang ko yung bahay bago pa sila magkahiwalay. Ang pinakamalapit na bahay sa amin ay ang bahay nila Aling Melda. Pero hindi talaga maituturing na kapit-bahay dahil mahigit 100 metro po siguro yung layo. Abot tanaw lang pero hindi nga nagkakarinigan kahit magsigawan. Pinaharvest po ng may-ari ng maisan sa may likod ng bahay namin yung kanyang mga tanim na mais. Pwedeng-pwede na po kasi yon kaya ibebenta na rin nila malamang. Wala pong pasok noon. Sembreak yata noon kung hindi ako nagkakamali. Basta sigurado po ako na ilang araw na walang pasok noon. Ang banyo namin ay nakahiwalay pa sa bahay namin. Nasa labas pa mismo ng bahay. Dahil medyo ganun po yung uso noong panahon na iyon. Bandang hapon ay naligo po ako doon.
Mga nasa 3 PM po siguro yon. Ang mga nag-aani ng mais ay naroon pa rin. Habang naliligo, naririnig ko yung boses ng aking kapatid na naglalaro doon sa may maisan, kung saan nga may mga taong nag-aani ng mais. Patapos na rin po ako noon kaya napatungtong ako sa inidoro para tignan kung kapatid ko nga ba yung naririnig kong naglalaro. Kapag tumungtong po kasi ako doon ay nagagawa ko ng silipin yung nasa labas ng banyo. Nakita ko naman na merong matandang lalaki na nakikipaglaro sa aking kapatid. Kaya baliwala naman po yun sa akin. Lalo at mukhang mabait naman din at meron naman ding ibang mga tao roon. Mga hindi ko nga lang kilala dahil mukhang mga taga-ibang lugar po yung kinontrata ng may-ari ng maisan na anihin ang kanilang mga tanim na mais. Pagkatapos po nun, lumabas na rin ako ng banyo. Nagbihis lamang ako sandali, tapos lumabas po ako ulit para manguha ng mga gulay na gagamitin namin sa pagluluto para sa hapunan. May mga tanim din po kasi kaming gulay doon sa may likod ng bahay. Nung nandoon na nga po ako at nangunguha na ng gulay, andun pa rin yung kapatid ko, naglalaro sa may maisan. Nga pala, tawagin na lang po natin yung kapatid ko sa pangalang Junjun. Tulad ng sabi ko kanina ay 5 taon lang po ito noon. Nung patapos na nga sana ako sa pagkuha ng mga gulay, napansin ko na may binibigay yung matanda sa kapatid ko na parang tinapay. Ayaw yung tanggapin ng kapatid ko. Dahil nga tinuruan po namin ito na huwag tumanggap ng kung anong bagay o pagkain sa hindi kakilala. Napansin ko po na ayaw talaga yung tanggapin ng kapatid ko. Pero pilit na kinukuha ng matanda yung kamay ng bata at binibigay talaga yung tinapay. Nung una ay patingin-tingin lamang ako sa kanila. Nag-oobserba kung ano nga ba yung sunod na gagawin nito. Hanggang sa nakita ko nang talagang pinipilit na nga rin ng matanda na kainin ng kapatid ko yung tinapay na kanyang binibigay. Doon ako napatayo at lumapit doon sa kanila. Nakita ko kaagad ng matanda habang ako ay papalapit. Agad namang yumakap sa akin yung kapatid ko paglapit ko doon. Parang natakot yung bata doon sa matanda. Lolo, kanina ko pa po kayo pinapanood at pinapakinggan eh. Huwag naman po sana ninyong pilitin yung isang bagay kung ayaw naman po ng bata. Tinuruan po namin ito na huwag magtiwala basta-basta sa hindi naman kakilala eh. Wika ko pa noon. Dahil totoo talagang tinuruan namin yung bata mula nung iniwan kami at niloko ng tatay namin. Iha, tinapay lang naman to. Nagmamagandang loob lang din naman ako eh. Lalo at naalala ko yung apo ko dito sa bata. Magkapatid kayo ano? Sabi pa po nito at tumango naman ako. Mapagkakatiwalaan naman ninyo ako eh. Nagtatrabaho lang din ako dito at kumain na rin ako kaya ibibigay ko lang sana itong tinapay. Huwag kayong mag-alala at hindi ako masamang tao. Mapagkakatiwalaan ako. Dagdag pa ng matanda habang nakangisi na ramdam ko talaga na hindi ito mapagkakatiwalaan. Basta't wag lang po ninyong pilitin. Tatay nga po namin na kasama namin ng ilang taon hindi pala mapagkakatiwalaan eh. Hindi pala kami legal na pamilya dahil meron na pala itong nauna. Niloko niya ang nanay ko at iniwan na rin niya kami. Kaya hindi mo po kami mapipilit na magtiwala. Gayong naranasan na po namin ang masiraan ng tiwala sa mismong tatay namin. Wika ko rin po noon. Lalo at mabilis talagang mag-init yung ulo ko kapag yung tiwala yung pinag-uusapan. Talagang nasaktan lang din po ako ng tatay ko doon sa ginawa nito sa amin, lalong-lalo na kay nanay. Pagkatapos kong sabihin yon,
Nagtaka ko nang umisi bigla yung matanda. Kitang-kita yung mangitim-ngitim nitong mga ngipin. At medyo kinilabutan ako sa kanyang pagngisi. Lalo at parang may kung anong tumatakbo sa kanyang utak nang marinig niya yung mga sinabi ko. Ibig sabihin, wala ang tatay ninyo sa bahay ninyo. Sino lang yung kasama ninyo? Yung nanay mo lang? Kayo-kayo lang? Magkakasunod pong tanong ng matanda habang tinitignan ng masama yung aking kapatid. Hindi ko alam at nakaramdam talaga ako agad na merong kakaiba doon sa matanda na iyon. Naagad ko nang hinila yung kapatid ko at naglakad na kami palayo. Labas na po kayo doon, Lolo. Buhay na po namin yon. Sige po at babalik na kami sa bahay. Diyan na po kayo. Wika ko pa sabay binilisan yung lakad pabalik ng bahay. Kinuha yung mga gulay at agad na nga ring pumasok. Nilingon ko pa bago pumasok at ang sama ng tingin sa akin ng matanda na iyon. Pero binaliwala ko na lang din. Napagkwentuhan namin yon habang naghahapunan kinagabihan. Ang sabi ni Lola, wag daw kaming lalapit pa ulit sa matanda at kinukutuban din daw siya ng masama. Nangako naman kami ng kapatid ko na hindi na ulit makikipag-usap sa matanda na iyon. Mga 9:00 po ng gabi, lumabas ako ng kwarto at naabutan ko si Lola na kakatapos lang din magrosaryo. Ganun kasi talaga ito. Napaka-reliyosa ng lola ko na gabi-gabi po itong nagro-rosaryo. Uminom lang din ako ng tubig noon. Kahit maliliit lang yung mga kwarto sa bahay namin, may kanya-kanya naman kaming kwarto. Kahit yung kapatid ko ay meron rin kaya mag-isa lang din po ito sa kanyang kwarto. Sabi ni Lola noon matulog na raw kami. Sabay hinipan na niya ang kandila sa altar at mukhang matutulog na rin. Tumango lamang ako sa kanya noon nang may bigla kaming narinig na angil. Isang sandaling angil lang pero parang nasa labas lang mismo ng bahay namin. Nagtinginan kami ng lola ko noon. Pero dahil hindi naman nasundan, ay pumasok na lang din kami sa mga kwarto namin. Yung nanay ko naman at yung aking kapatid ay mukhang nakatulog na rin. Nang nahiga na nga ako sa higaan ko, nakarinig naman ako ng kaluskos. Sa labas talaga ng bahay namin yon. Pinakinggan ko pang maigi at parang doon yon ang gagaling sa may labas ng kwarto ng kapatid ko. Napabangon na ako noon at dali-daling pumunta sa kwarto ng aking kapatid. Pagpasok ko, Sir Dan, ang himbing ng tulog ng kapatid ko. Napatingin ako sa kanyang bintana at wala namang kung ano doon, kaya medyo nakahinga naman ako ng maluwag. Subalit, bigla akong napatingala sa itaas ng dingding ng kwarto at doon ay agad akong napasigaw sa aking nakita. Walang kisame yung bahay namin. Yung tipong kaya talagang akyatin yung pader at makapasok agad sa bahay. Pagtingala ko po kasi, nakita kong halos makapasok na sa bahay yung isang nakakakilabot na nilalang. Umakyat po ito sa dingding at nakikita ko na yung ulo hanggang balikat habang nakakapit ang kanyang mga kamay sa pader. Grabing takot yung naramdaman ko nang makita ko ang mga mata nitong nanlilisik at talagang pulang-pula. Ang laway po nito, tumutulo na rin sa pader at nagmamadali po itong umakyat. Nagising agad yung kapatid ko noon at sigaw rin ng sigaw sa takot nang makita niya yung nilalang na iyon. Pero parang binabaliwala lang yon ng nilalang na iyon at tuloy lang ito sa kanyang ginagawa. Malapit na talaga itong makapasok nung pinagbabato ko ito ng mga nakapatong na laruan
at kung ano-ano pang mga bagay sa mesa sa kwarto ng aking kapatid. Kaya medyo hindi po agad na ituloy ng aswang yung kanyang gustong gawin. Narinig ko na rin yung boses ni nanay noon at pati na rin yung lola ko. Halos maihipo ako sa takot noon habang yakap-yakap yung kapatid ko, na hindi man lang kami makatakbo palabas ng kwarto. Doon na nga rin biglang pumasok si lola na merong daladalang rosaryo at may hawak-hawak na bote ng kung anong bagay. Dinadasal niya ng malakas yung ama namin habang pinapalayas yung nilalang na iyon. Kinikilabutan pa rin ako dahil mas naging grabe pa yung pag-angil na ginagawa ng nilalang habang patuloy yung malakas na pagdarasal ni lola. Talagang nilapitan po ito ng lola ko sa may pader at inaangat ni lola yung rosaryo na kanyang hawak-hawak sa kanyang kamay. Tapos bigla na lang sinasabuyan ni lola ng laman ng bote na kanyang hawak-hawak. "Lumayas ka dito, aswang. Kahit ano ka pa. Matakot ka sa Panginoon." Sigaw po ng lola ko noon, Sir Dan. Doon ko na nga napagtanto na banal na tubig yung kanyang hawak-hawak, lalo at kilala ko po yung bote. Dahil minsan, ako pa yung inuutusan ni lola na manghingi sa simbahan ng holy water. Napansin ko po noon, Sir Dan, na hindi na makatuloy sa pagpasok sa bahay yung aswang na yon. Nag-aangil din po ito na parang nasasaktan din sa tuwing tinatalsikan siya ng tubig. Galit na galit po yung nilalang noon, pero pinagpapatuloy lamang ni lola yung kanyang ginagawa. Hanggang sa parang nasasaktan na rin talaga yung nilalang na iyon at natatakot. Nagad po itong bumitaw sa dingding at tumalon palabas na parang talagang natakot po ito. Naitaboy po yun ni lola. Narinig na lang namin yon na tumatakbo ng mabilis palayo sa bahay. Doon na nga kami medyo nakahinga ng maluwag. Yung nanay ko ay nataranta rin po, lalo at naabutan pa niya pagpasok niya ng kwarto yung nilalang na yon bago po yun nakatalon. Niyakap na lang namin yung kapatid ko noon na talagang nanginginig na rin sa takot. Lalo at halata talaga na siya yung pinupunterya ng aswang na yon. May duda kami kung sino yon. Yung matanda na nag-aani sa maisan. Yun lang talaga yung unang pumasok sa mga utak namin. Lalo at ayon sa kapatid ko, napanaginipan rin daw niya yung matanda bago siya nagising nung sigaw na ako ng sigaw. Kinabukasan, pinuntahan po namin yung mga nag-aani ng mais. Hindi pa sila tapos dahil malawak din po yung taniman kahit marami-rami rin silang nagtatrabaho. Hinanap namin agad yung matanda. Kakausapin lang din sana ni lola at ni nanay. Pero ikinagulat po namin dahil hindi na raw bumalik yung matanda. Hindi rin daw nila alam kung bakit eh. Wala raw pasabi. Basta't hindi na raw ito bumalik sa trabaho. Nagtinginan na lamang kami noon. Alam na rin namin eh. Kumpirmado. Siya talaga yung umatake sa amin ng gabi na iyon. Mag-ingat po tayo sa ating mga nakakasalamuha. Mahirap na rin talagang magtiwala sa kahit sino. Para po sa akin, yun po yung aral na maibibigay sa inyong mga tagapakinig ng kwento kong ito. Simula po noon, nagdoble ingat na rin po kami. Ganon rin po yung kapatid ko. At dala-dala po niya yon hanggang sa aming pagtanda. Hindi na rin po namin nakita pang muli yung matanda na iyon. Ito po yung kwento namin, Sir Dan. Salamat po sa pagkakataon na ito. At sana ay nagustuhan din po ng inyong mga tagapakinig yung kwento na ito.